Kristo na talagang ginagawa niya na lahat para lamang makamtan, masabing karapat-dapat siya bilang lingkod ng Diyos. Mayroon kang kayang gawin para sa Kanya. Pinili ka ng Lord dahil may nakita siya sa'yo. Maaring ikaw lang, dito sa loob ng simbahang ito, tinawag ka ng Diyos kasi nakita niya, for example, si John Rex, siya lang yung may kayang isakripisyo yung trabaho. Yung iba hindi kaya yun. Pero nakita ng Lord si John Rex kaya niyang isakripisyo yung trabaho niya. Unahin lang yung kingdom ng Lord. Maaaring si Mark Benedict, di ba? Maaaring si Mark Benedict, di ba? Nakita siya ng Lord bilang isang lingkod na kahit anong, alam mo yun, kahit na parang nanghihina, nagpapatuloy. Persistent siya. At nakita ng Lord na parang siya lang yung may kayang gawin. Lahat po tayo may kakaiba na kayang gawin para sa Panginoon. At nakita yun ng Lord, kaya ka nandito ngayon. Kaya po sana malaman natin yung unique na nakita sa atin ng Lord. Yung talento, nakita ng Lord, maganda yung boses nito. At alam ko kapag tinawag ko siya, kaya niyang isakripisyo yung boses na yun para magamit sa pagkuha ng kaluluwa. Para magamit para sa akin. Ay, charming to. Tinawag ko to kasi napakalakas mag-win ng tao nito. Ngiti niya pa lang talagang parang puno na ng gentleness, diba? Ng goodness. Maraming dahilan, di ba, ang Diyos kung bakit tayo tinawag. Kaya sana makita talaga natin yung reason na yun. Ang Diyos, nais niya na sa pamamagitan ng buhay natin, makita siya. Kasi umakyat ang Diyos Espiritu niya na lang yun nandito. At hindi na makikita ng tao yung imahe ng Diyos. Kaya ka tinawag upang sa pamamagitan mo, makita ang imahe ng Diyos. Amen? Amen. Para sa pamamagitan mo ang mag-reflect ang Diyos. May nabasa nga ako sa post, sabi niya, asa na yun? When people meet you, ito sa Elevation Church sa post, sabi niya, when people meet you, they have an opportunity to meet Jesus. Amen? Amen. I declare it in the name of Jesus. Every time na makita ako, ang makita ang Diyos ko. Amen? Every time na magsalita ako, ang makita ay yung pagbabago sa buhay ko. At yung nagbago sa buhay mo, walang ibang gumawa nun kundi ang Diyos na buhay. Amen. Diba? Kaya nais ng Lord, sa buhay mo, mabuhay siya. Amen? Every time na gumala ka, bitbitin mo yung pagkamatay ng Diyos upang sa buhay mo, makita ang buhay ng Diyos. Amen? Nais ng Lord po yan, na through you every morning, mag-shine ang Diyos. Maging liwanag. Kasi Pablo, napakarami ng disciple, isa na si Timoteo. Sino pa po? Yung pangalan nito? Yung kasama niya, Basta kasama siya Nakasama niya na nanalangin si Silas. Marami siyang alagad, di ba, sa Thessalonians. At alam niyo, maraming luha ang binuhos ni Pablo. Maraming luha talaga. Ito yung naranasan ni Pablo, dahil naging malinaw ang pagkatawag niya. Alam niyo po ang naranasan ni Pablo? Sa halip, sabi ni Pablo, ipinakilala ko sa lahat sa paraan na ako'y lingkod ng Diyos, sa pagtitiis ng kahirapan. Kaya kung feeling mo naghihirap ka na, maraming lingkod ang nauna sa'yo. Na talaga namang nagbuhos ng pawis, iyak at dugo para sa Panginoon. Kaya kung na-feeling mo nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa, maraming nauna sa'yo. At maraming nauna na nagtagumpay. Kaya nga nila sinulat lahat ng tagumpay para huwag kang panghinaan ng loob. Sabi nga, naranasan kong maghirap, kahirapan, kapighatian, kagipitan, ako'y hinagupit, ibinalanggo, binugbog, naranasan ko magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag. Ang di matulog magdamag, tayo may tulog pa tayo na 2 hours. Yung ginawa natin na yun, hindi pa para sa Panginoon yun. Pero si Pablo, hindi natulog magdamag para sa Diyos. Kaya nga, sana naisip natin na maging katulad ng mga disciple noon. Huwag natin hayaan ang mga disciple noon manatili na lang na nakasulat sa Bible. Kundi tayo maging living testimony as a disciple of God. Diba?
Ano yung sabi sa encounter? Yung marami tayong natutunan sa encounter eh. Yung talagang as a servant of God. Sabi pa ni Pablo, naranasan kong di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Namumuhay ba tayo ng malinis ngayon? Eh, baka kayo pala nakakaisip ka na ng ng hindi maganda dyan. Ayaw ng Lord yun. Dapat maging malinaw na tinawag ka ng Diyos para mamuhay ng matuwid. Sabi pa niya, sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganoon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat ng pag-ibig, tapat na pananalita, ang katuwiran ang siyang sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at sira ang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Maraming disciple na nakaranas, kaya kung sinasabi ng iba, sinungaling ka dahil ang pinabahagi mo ay si Kristo, alalahanin mo marami na nakaranas ng nararanasan mo pero nagtagumpay. Kaya manatili ka lang, kumapit ka. Ako'y tinuring na di kilala kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may lagi nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Amen? Yun ang nais ng Lord. Feeling mo mahirap ka, mayaman ka sa langit. Amen? Feeling mo mahirap ka, mayaman ka, di ba? Dahil nagdudulot ka ng kaluluwa sa langit. Amen? Nagiging dahilan ka ng ikaliligtas ng kaluluwa. Kaya mayaman ka. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Alam niyo po, kapag tayo ay na kay Kristo, atin ang lahat ng bagay. Kaya hindi mo nakikita ngayon, kasi ang lahat ng bagay na tinutukoy ng Lord, hindi mo pa makita ngayon. Kasi ayaw ng Lord makita mo sa mundo. Gusto ng Lord, yung lahat ng bagay na tinutukoy niya, nasa langit pa. Kaya maghintay ka, sabi ng Lord, ikalma mo. Diba? Ikalma mo, kasi yung tinutukoy ko ng reward, ayaw niya pang ipakita eh, diba? Alam mo, kung may pinapakita ang pagpapala ang Panginoon, patikim pa lang yan. Pero ang tunay na pagpapala, nasa kalangitan. Amen. Nasa kaharian niya. Kasi ayaw ng Lord, magulat. Ayaw ng Lord na ngayon pa lang lumaki na yung ulo mo, di ba? Kundi makita ng Lord yung pananampalataya na kahit hindi mo pa nakikita yung reward na yun, nagpapatuloy ka na. Kaya nga po, isa pamuhin natin doon, no? Na every time na may makakasalubong tayong tao, di ba? Kagaya sinabi ni Glay, sabi niya, nag-share ka. Mayroong dahilan kung bakit mo nakakausap ang taong yan. Mayroong dahilan kung bakit dinala ng Lord na makatabi mo yan ngayon. Kasi mayroong dahilan, yun ang ipakilala mo si Kristo. Kaya kung may napangasawa ka, may dahilan kung bakit, di ba? Kung bakit dyan ka dinala at hindi pa nila nakikilala ang Panginoon, make every time an opportunity to speak Jesus. Amen? Kasi tinawag ka ng Lord, walang ibang tinawag kundi ikaw. Kaya, kung mahirap, magtiis pa lang tayo, di ba? Magtiis tayo, kasi mahirap maging lingkod ng Diyos. It is painful to let go of your will for His will. Amen? Nasubukan ito ni Pablo. Si Pablo binigyan ng sakit. Tapos iniiyak niya yun sa Lord. Sabi niya, Lord, pagalingin mo ako. Pero anong sabi ng Lord? Kailangan mong maranasan yan. Sapat na ang kapangyarihan ko. Di ba? Sapat na ako para ikay maging malakas. Sabi ng Lord, yung sakit mo na yan kasi para sabihin na mahina ka, para sabihin mo, mahina ka sa sakit na yan, ngunit malakas ka dahil sa akin. Amen? Gusto ng Lord, ang credits mapunta lahat sa Kanya, hindi sa'yo. Amen? Kaya nga po, mahirap maging tagasunod ng Panginoon, pero worth it naman hanggang sa dulo. The pain of accepting what you didn't want, masakit yun. Diba? Yung i-let go at huwag mahalin yung mga dati mong minamahal, masakit yun. Diba? Yung dating kasalanan na halos kada araw hindi mo matigilang gawin. Pero ngayon, gusto ng Lord i-let go mo na at tinago ka na niya. Napakasakit every time na gusto mo yung pangarap mo, mag-ibang bansa, pero meron pa plano ang Lord sa'yo sa Pilipinas eh. Di ba?
At kahit gusto mo nang gawin, masakit, kasi gusto pa ng Lord, magdulot ka pa ng kaluluwa para sa Kanya. Kaya nga po, sabi ng isang pastor, sabi niya, pain is the midwife of purpose. Lahat ng may purpose, may sakit na mararanasan. Ngunit sa dulo, ipinangako na ng Diyos, mapagtatagumpayan mo ang sanlibutan. Kasi ang Lord, napagtagumpayan niya. At ayaw ng Lord, na siya napagtagumpayan niya, tapos ikaw na anak niya, hindi mo mapagtatagumpayan. Kaya po, i-claim na natin ang victory, na pagkabago ng buhay natin, marami tayong kayang gawin para sa Panginoon. Kaya mo po, makikita, sa pagbabago ng buhay natin, kailangan makita ang obedience. Kailangan makita yung pag-pursue sa holiness, sa Christ-likeness. Kaya nga po, let us all live for Jesus. Huwag na sa buhay natin, araw-araw patayin mo ang sarili mo. Patayin mo yung nagsasabing, pangarap ko to, pero kung hindi na naglalapit sa Panginoon, patayin mo na. Di ba? Kung yung trabaho mo, pilit nang inuubos yung oras mo, naku, kailangan mo nang magising sa katotohanan. Trabaho, hindi ikaw ang magbubuhay sa akin. Diba? Hindi ikaw ang bibigay ng kalakasan sa akin. Minsan nga ikaw pang umuubos ng lakas ko. Pinupuyat mo ako. Ini-stress mo ako. Pero kapag inuna ko ang Panginoon, may kapayapaan ako. May kagalakan ako. Kaya nga po, dito sa mundong to, let us all live for Jesus. Mamuhay tayo para kay Kristo. Ginawa yun ni Pablo, namuhay siya para kay Kristo. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa Diyos, sa lupa man o sa langit. Kaya nga po, nais baguhin ng Diyos. Tandaan po natin yan. Pagka-uwi natin, ayaw ng Lord manatili ka sa kalagayan mo na yan. Sabi nga, kanina sa shinare ni Ate Shen, kailangan mo lang namang baguhin yung isip mo eh. Simulang magdesisyon na magbabad sa salita niya. Kasi nasa salita niya, yung magtuturo sa'yo kung paano mamuhay ng matuwid, kung paano mapanatili yung pagbabagong ginawa sa'yo ng Panginoon. Kaya nga po, yun, isa lang din. Magdulot tayo ng kaluluwa, di ba? Maglapit tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Ay ng Lord, tayo lang tayo, di ba? Kaya hoping and ipag-pray natin talaga, iiyak natin lahat ng kaluluwa sa Panginoon. Si Pablo marami siyang nahikayat kasi iniyak niya naman yan sa Panginoon eh. Pinuhos niya, pawis, dugo, di ba? Lakas niya, lahat binigay niya. Kaya ibigay natin sa lahat. Saka na lang tayo magreklamo kapag naibigay na natin lahat. Pero hanggat hindi pa natin nabibigay lahat, wag muna tayong magreklamo. Kasi posibleng wala tayong madadalang kaluluwa kapag binuhos natin ang lahat ng kaya natin gawin para sa Diyos. Kaya nga po, sana lahat tayo, darating yung pagkakataon, may dalawa ng disciple, di ba? Si Benedict, si Ate Masi, mapupuno tong church. At kapag nakita yun ng Diyos, ipoprovide niya lahat ng kailangan itong church. Marami na tayo, posibleng ibibigyan ng Lord ng air